Naghang ng 3/4. So nakita niya, nag-fill na. Ngayon, pag umangat ulit siya, bumalik siya, lumutang na ulit siya, yun, oh. And guys, second day namin ngayon dito sa Lucena City. 'Yun. Tutuloy namin yung ginagawa namin kapon kasi napansin niyo gabi na kami nakauwi kapon kasi tinapos namin yung linya ng storage tank kasi sobrang init talaga dito, hindi kayo makatagal, tapos yung singaw pa ng yero o ng bubong medyo iba rin yung dating, kaya nagpagabi kami nung gabi tinapos namin sa taas. Although marami pa rin naman kaming gagawin doon sa likod kasi yung linya nung from storage tank pababa sa booster pump, tsaka yung linya naman nung jet pump yung shallow well pump papunta naman sa storage tank, yung dalawang linya yun, tsaka yung linya nung jet pump o yung shallow well pump nahihigop sa deep well natin, guys. Yun yung mga linya natin. Meron na naman dyan yung gamit yung PVC na uno, yun na rin yung gagamitin natin, pero yung pataas is PPR kasi yung existing is PVC na, guys. Yun yung D1, tsaka yung ibinaon nila na straw D1 na PVC blue, yun na rin yung gagamitin natin, guys. Wala namang problema kasi yung pataas naman, yung shallow well is walang pressure yun kasi ang trabaho niya lang mag-fill lang ng tubig kay storage tank, then after kay storage tank higupin yung booster pump, papasok naman doon sa bawat bahay, then dadaan din niya sa water filter. 3 stage yung water filter, yung sediment, ceramic, tsaka yung carbon black. Yun kasi talagang dito yung deep well, unang-una malapit na yung sa dagat sila, kaso yung hindi pa rin naman siya ganung na matatanggal yung, let's say, yung sobrang kalawang. Actually matanggal lang yung mga sediment, pero yung hindi ko talaga may advice na yung 3-stage water filter. Meron po talagang ginagamit na filter para matanggal yung kalawang. Yung amoy mababawasan naman dahil meron tayong carbon black, tsaka yung mga sediment mawawala naman halos. Magagamit nyo na yung tubig na, let's say, pang araw-araw, pang hugas-hugas, pang laba-laba, guys. Pero sabihin natin na pang inom is hindi ko mare-recommend, guys, kasi may mga bacteria pa yon, hindi naman matatanggal nung filter lang na ikakabit natin. May mga filter po talaga na para doon, yun. Kaya hindi ko ma-advise na gamitin nyo na consumption or pang inom, yun. Pasok tayo dito, guys, ulit sa project natin, tapos pakita ko yung mga sinetup na namin kahapon, tapos yung itutuloy pa rin ulit natin. Yan, ito pa lang yung nagawa namin kagabi sa taas. Tinapos namin yung mga linya ng PPR. Yan, yun, may casing siya na blue, yun, gusto lang namin doon. Yan, pababa na siya para magka-clamp na lang. Di kami nakapag-clamp kagabi kasi nakakaya na rin pupukpok or mag-ingay pa. Ito, yan, sa taas. Tapos yung float switch na lang yung ilalagay natin dito. Hindi natin siya idadaan. Ito, meron tayo ditong float switch. Pakita ko yung float switch ninyo. Ating gagamitin float switch. Yan. Ito yung float switch, guys. Ito. Yan. Ito yung gagamitin natin. Siya yung magkocontrol kay water pump na galing kay deep well. Halimbawa, puno na yung storage tank, mag-i-stop na siya sa pag-fill. Ngayon, pag nasa 1/4 na lang, tsaka pa lang siya mabubuhay yung shallow well pump natin, then tsaka siya mag-fill ulit ng tubig, guys. Yun. Kasi nasa settings naman ninyo, ito yung bola, yung control niya para kung saan siya mag-fill. Tsaka yung haba din ng wire, yun pinaka-settings ito. Same siya as float level control, guys. Yun naman mas mabilis i-set up kasi tali lang yung masusukat nyo kung hanggang saan yung baba niya nung float. Ito naman dito naman sa string niya or sa wire niya. Tapos ito yung pabigat niya kasi pag nakaganyan siya, nag-off siya. Yan, pag nakahang, tsaka siya mabubuhay yung ating shallow well or mag-fill. Baligtad naman dun sa ating ginagawa na protection kay water pump. Kapag wala nang laman, nakahang siya. Ngayon, kapag may laman pa rin yung storage tank, naka-float siya. Yun naman is protection natin kung water pump is kukuha ng tubig dito kay storage tank. Pero kung halimbawa
purpose naman ito is mag-fill. Yun. Ito naman yung gagamitin natin. Di ba yung ginagamit natin na wire? Basta itong black, wag yung laging kasama yan. Yan yung common kasi. Ito, si black, ito yung si brown, ito yung pag-protection. Yan. Pag mag-fill naman kayo, itong blue ang gagamitin natin. Kumbaga, isa dito sa brown tsaka blue ang i-disregard nyo na wire sa pagtatap. Depende sa sitwasyon or sa paggagamitan ninyo. Basta itong black laging kasama yan. Yan yung common. Yung merong current, halimbawa yung galing kay breaker, diretso dito. Huwag dito guys, tsaka dito. Kasi ito, kumbaga sa switch, siya yung return. Ito yung line or yung galing na sa linya. Yan. Same as switch siya sa mga single switch, tugang switch, yun. Meron siyang line 1 or meron siyang common, tapos meron siyang return na yun. Lagay natin yung float switch. Di ba pag tayo naglagay ng float switch, ito yung level niya, dito tayo sa labas ng tank. Ayan, hanggang dito para kumbaga yung empty yung inaan natin, natitigil yung booster pump or yung water pump pagka storage tank nakuha ng supply ng tubig. Ngayon, baligtad naman hanggang dito lang. Kasi kailangan, pag na-reach na niya itong 1/4 na to, ayan, sa may sapatos natin, mabubuhay na ulit yung shallow well pump para mag-fill ng tubig dito kay storage tank. Tapos, kung mapapansin nyo, yung pabigat natin is malayo. Kumpara dati, dito natin siya nilalagay, malapit, kasi kailangan, habang umaakit yung tubig, pag nag-fill siya, nakaganyan pa rin yan. Ngayon, kung lalapit natin itong pabigat niya, ito, yan. Siyempre, pag may tubig na yan at lumutang na to, gaganyan na yan kasi may hila ng pabigat dito eh. Ang mangyayari sa kanya, mag-o-off pero hindi pa puno yung storage tank. Kaya ilalayo naman natin. Kumpara doon sa ginagawa natin na yung protection ng pump na halimbawa dito kukuha ng tubig, dito natin ilalapit kasi kailangan niyang ma-maintain na may current yung pump natin. And yung sa sitwasyon natin is kailangan niya buhay yung water pump natin yung water pump natin hanggat hindi pa napupuno itong storage tank natin. Kaya ganyan yung setup natin ngayon. Tapos yung pagkakahang niya hanggang dito lang sa 1/4 lang ng ating storage tank. Para pagdating ng 1/4, buhay na ulit yung ating water pump. Yun, hanggang pag napuno na, ito kasi pag napuno na or nandito na, na-reach na niya to, bababa na to, pagbaba niya, mahihila niya to. Kumbaga, itong float switch natin, gaganyan na. Ayan. Mamamatay na yung yung ating shallow well. Kumbaga kasi makakakat niya yung current. Yun yung trabaho nitong float switch natin, guys. Yan, dito guys, pinapaandar ko na yung sa baba. Nagpifill na ako sa rooftop. Pero nag-flashing muna ako kaso ilang oras na, ilang minuto. Yan, medyo may dilaw-dilaw pa. Pero nung pumuti na, yan kanina kasi talagang dilaw na dilaw eh. Kailangan flashing muna tayo before natin diretso sa mga linya para maiwasan natin magbara. Kumbaga, patatagasin muna natin. Kahit mga matagal lang isang minuto eh. Kumbaga, makita nyo lang na luminaw yung tubig galing kay deep well. Nandito tayo ngayon sa taas. Nag-fill na siya. Ayun na. Ayan, lahat siya. Yung tatlong tank, nag-fill na ng tubig. Ngayon, kaya ako umakyat dito, pakita ko sa inyo kung ano yung niya. Yung magiging trabaho ng float switch, guys. Yan, kita ko sa inyo. And guys, nag-fill na siya ng ng tubig dito. Ayan. Mapapansin nyo, ayan. Nag-ano muna ako, nag-flashing, kaya makita nyo, medyo maputi na. Then, medyo naiwasan yung yung putik dito agad pumunta. Kaya dapat, before kayo, unang andar pa lang ng water pump, lalo na galing kay deep well, kailangan, i-flashing nyo muna. Lalo na kung halimbawa, hindi diretso sa storage tank, diretso agad sa mga faucet. Malaking problema kasi minsan, naka-encounter na ako ng ganong problem. Anong nangyari is, dumiretso na hindi sila nag-flashing, nagpunta na sa mga pipe yun, nagkaroon ng bara yung pipe sa Paranaque yun eh. Naging ganun, kumbaga nagka-problema si customer kasi after nila install yung water pump, ayun, hindi sila nag-flashing, kaya mga dumi, mga kalawang, lalo na kung existing na yung pipe, yun, sasama sa ibubuga ni water pump. Kaya dapat mag-flashing muna kay guys, ayun. Ngayon, yung tubig na pinupuno niya, yun naman si booster pump, ang trabaho, kukunin yung tubig dito sa
storage tank, tapos papunta dun sa ano, sa mga household, dun sa gripo, sa bathroom, ayun, sa sink, yun. Pakita ko mamaya setup natin sa baba. May water filter din tayong kinabit guys doon sa baba. Yan, pakita ko sa inyo yung setup natin doon ng ano, ng water pump or booster pump, yun. Nangyayari sa kanya kapag ano natin, adjust na lang natin, medyo mababa pa, kahit paabutin natin hanggang dito, yun no, kasi nag-float na siya guys. Ngayon, pag ito yung naghang ng 3/4, yun nakita niya, nag-fill na. Ngayon, pag umangat ulit siya, bumalik siya, lumutang na ulit siya, yun no, kita nyo, turn off na ulit yung ano, yung ating ano, water pump, yung shallow well. Ayan, adjust lang natin. Ito, ilalapit-lapit lang natin ng konti dito guys. Ayan, luluwagan lang natin to, kasi lalapit lang natin dito. Ayan, tapos lalapit lang natin ng konti para naman tumaas-taas yung level nya. Sorry, ilalayo pala. Yan, sorry, hindi ilalapit. Kasi pag inilapit nyo, mababa pa lang, magsisink na to, po-float na ito. Kasi, syempre, yung pabigat niya, gaganyan na yan. Ayun, mamamatay yung water pump natin. Kaya, lalayo-layo natin ako para tumaas-taas na may level. Sayang pa yun, no? Ilang liters pa yun. Set up natin na yan. Ito yung booster pump. Yan, open natin para matik na. Yun, yung malakas yung tubig niya. Yan. Tapos ito naman yung shallow well. Siya yung nakakuha kay ano, kay deep well. Tapos papunta dito, akyat siya sa storage tank. Then, ito naman yung galing sa storage tank. Kukunin ni booster. So, yan. Ito dito. Tapos punta kay water filter. May bypass din tayo. Ito yung bypass niya. Ever magpapalit ng cartridge, may bypass yung ating ano, yung ating pipe para sige lang makapagpalit kayo ng filter ng hindi continuous flow ng tubig. Yan. Or halimbawa wala kayong makuha ang cartridge, ayaw nyo gamitin yung filter, diretso tayo kay bypass, pwedeng yun yung gamitin natin. Ito pala yung flow ng tubig niya. Kanina kasi may mga dumi yung ano niya, yung flow. Ayan. Ito, bigala lang din na. Ayan. Ayan yung flow ng water pump niya. Mamaya, hindi ko bubuksan yung water pump. Pakita ko sa inyo yung flow by gravity. Yan ba? Nag-run out. Yan, by gravity naman yung bababa sa kanya. Antayin lang natin mag-zero to. Tapos naka-off yung ano eh, yung water pump. Yan, off natin. Tapos ito, lagi lang siya naka-open para makita nyo yung flow ng kanyang ano, ng kanyang by gravity. Kasi naka-elevate yung ano eh, storage tank. Yun yung advantage pag naka-elevate yung storage tank natin. Yan, yun o, naka-zero na siya. Yun. Yun o, yan yung by gravity guys. Yun. Kumbaga nasa taas lang naman eh. Yan, kahit pa paano, may tubig kayo kahit pag nag-run out. Kasi may flow siya from storage tank by gravity nga lang. Wala lang pressure, pero kahit pa paano may tubig kayo. Ito naman yung loob ng water filter natin. Ayan. Ito yung sa gitna, resin. Tapos sa dulo, ayan, carbon black. Then yung sa ulahan is ano, itong sediment lang. Ayan, na 5 microns. Yun.